Alright, magandang good morning po sa inyo uli mga kapatid. Ito pag-usapan natin saglit, itong plano ni VP Sara, kasi 'di ba sabi nga niya, ang trip niyang kunin at yun nga ginawa nila, binuo niya na na team of foreign germs, foreigner, ibang lahi yung mga abogado nila sa defense. Pero wala raw silang pambayad, 'di ba? Now, ang sabi niya, plano nga raw po niya na na i-apply ito for legal aid. Kaya lang, nako po, kaya po natin nasabi na wrong move. Aba, akalain mo, kabilang pala sa kanilang magiging obligation ay hayaan yung ICC na na imbestigahan yung kanilang kayamanan. So yung Duterte wealth, yung mga bank accounts nilang yan, napakalaki po ng tendency na, maunahan pa ng ICC ang impeachment court dito sa Pilipinas na makalkal ang kanilang kayamanan. Now, meron po tayong tinatawag na na yung pangalan nito, yung bank secrecy law. So definitely hindi po makakalkal ng ICC unless pipirma ng waiver ang mga Duterte. 'Di ba? Sabi lagot pag lumapit sa AMLAC ang ICC. Ang problema nga, BJ Cans, hindi po natin kinikilala ang ICC. So hindi po nila magagawa 'yan. At saka meron tayong bank secrecy law. So protected yung bank accounts ng mga Duterte. However, hindi po ito magagrant itong nire-request ni Sara. Na legal aid para sa gastusin sa yung mga abogado ng tatay niya diyan para sa depensa. Sabi ko nga kung ganon, bakit hindi na lang etong mga OFW na ayaw mag-remit. 'Di ba? Yung mga ayaw mag-remit, kayo na lang mag-remit na lang kayo kay Sara para merong pambayad ng abogado. etong si Duterte. Diyos ko. Anong klaseng pagpapaawa ito? Wala hong DDS lang po ang maniniwala na walang pera ang mga Duterte. Eto nga 'di ba ito panahon pa ito ni Duterte sa pwesto. Sample lamang po ito. Ito hong si Deputy or former Deputy Ombudsman Arthur Carandang, kasi 'di ba si Trillanes nagsampa ng kaso kay Duterte noon. Ngayon, inimbestigahan ng ombudsman at ito nga yung kanyang nasabi. We can confirm that we received the bank transactions of Duterte coming from AMLAC. These records are generated by the Anti-Money Laundering Council itself. May mga deposits na 20 million, yan. And then 20 million, 16 million, then 20 million. Ang dami 40 million, 40 million, several 40 million, 200 million kaagad ito. Pag inad mo, siguro ito aabot ng billion. 'Di ba? Imposible naman po na naubos na nila 'yan. 'Di ba? Kaya nga sinasabi ni Duterte noon during the Quadcom, wala naman daw silang pira. 'Di ba? Pati nga yung yung sa investigasyon, wala rin daw pampamasahe. Tapos kalaunan sinabi niya na, don't you think hindi ko kayang makalikom ng kahit na mga 5 bilyon? O tama ba 5 bilyon, 2 bilyon? O kasi daw yung trabaho niya. Magkano bang sahod ng pagiging mayor, ng pagiging presidente? Magkano bang ano ba yung mga negosyo? Ano ba, may negosyo ba itong asawa niya? Si Zimmerman, etong si Hanilet, ano ba negosyo ni Hanilet? 'Di ba? Sabi pa rito, Duterte's declared statement ni Saled niya to
2005, 8 million lang yan. 2006, 2008, di ba? Tapos unti-unti na yung mga paglobo nito. Pagdating ng 2016, meron siyang 27 million. So alam nyo, nako, lahat yan makakalkal yan. Pwede Karandang, we can confirm, pag-add nyo, di ba? Yung iba, 50 million pa, dami daw. Yari ka ngayon, digong. So ito yung kay Trillanes noon. Sabi niya rito, Trillanes vindicated that ombudsman confirmed AMLAC docs of Duterte. Di ba? Makikita nyo rin po yung maraming mga detalye tungkol doon sa mga bank accounts, mga bank transactions na yan. Nandyan po yan sa sa link. Sa panoorin niyo ho yung content kanina ni Carclea. Tinalakay niya po yan. And I'm sure meron pang previous content siya tungkol dyan. So nandun din yung link para sa sa Vera Files na siyang nag-investigate thoroughly din ng kaperahan ng mga Duterte. And that is also one of the very, very reason bakit grabe yung demolition job na ginawa nila kay Trillanes. Pinalitaw na trililing, pinalitaw na nagbenta ng baho de masinlok sa mga Chinese, sa yung ginawa niyang negotiation para mapahinuhod niya yung Chinese authorities na ibalik na lang natin sa status quo. So under control ng Pilipinas, still disputed, dinidispute ng China ang baho de masinlok, aalisin ninyo yung mga barko nyo, aalisin din namin yung mga barko namin. Pinag-uusapan na lamang doon, anong petsa nila aalisin yung mga barko nila. Yun ang yun ang trabaho po sa backdoor channeling. 'Di ba? Walang mga reporter, walang mga kung ano ng mga pwedeng makapag-leak ng mga information sapagkat iniingatan po nila rito maapektuhan yung information na previously nakarating na sa mga mamamayan nila na nagbunyi na dahil pinagkalat na ng mga incheck na nakuha na nila sa Pilipinas ang Scarborough Shoal. Kaya nga sabi nila kay Trillanes noon, paano naman yan? Di kami naman ang susunugin ng mga kababayan namin dito. Kaya sabi ni Trillanes, hayaan natin lumipas yung panahon. Little by little ang gagawin nating pag-pull out. Diba? And it so happened, may mga nangyari na hindi naging pabor. Diba? At saka, wala pong kahit na sino, not even the president or any president under the 1987 Constitution, bawal po yan na ibibenta. Kahit po ang Kongreso natin, hindi ho po pwede, wala silang kapangyarihan na mag-legislate, maging ang presidente. Pag ginawa ng Kongreso yan, pwede na ho silang matanggal sa pwesto. Tapos ang presidenteng pipirma dyan, that's impeachable offense. Pagtataksil sa bayan yan. Hindi ho po pwedeng may kahit sino na magbenta ng bahagi ng Pilipinas. Diba? Pero yung interest ay ipaubaya sa ibang bansa, sa gaya ng China, gaya ng ginawa ni Digong noon, hinayaan sila rito maglabas-masok, yan po, dapat nga yan, impeachable offense niya yan noon . Kaya lang, grabe talaga yung lakas ng impluensya niya noon. And then kay Trillanes, talagang nadurog nila ng todo. Imagine binabawi pa niya yung ipinagkaloob ni Pinoy na na presidential pardon kay Trillanes. At gusto nilang maisilid sa kulungan. Kung si Trillanes nakulong ng palihim, wala na hong Trillanes na kandidato pagka mayor, ang Caloocan. Diba? Ganyan. Ngayon, kung gustong palitawin ni Sara na wala silang kapera-pera, palagay ko malaking yan. Diba? Nakakatawa nga . Tignan nyo Siyempre pagpapaliwanagin siya diyan. Ng ICC, bakit ka nag-a-apply ng legal, 'di ba, ng legal aid? Presidente dati 'yan. Anong pension, anong negosyo? Lahat 'yan. Baka yan, itutulad rin niya ba sa confidential funds?
hindi niya maipaliwanag, and yet gusto niya ang ICC, yung prosecutor si Karim Khan, pangalanan isa-isa yung 30,000 na biktima ng tatay niya. Siya nga confidential funds lang, yung sila piatos lang eh. 'Di ba? Hindi nga niya maipaliwanag. So, wala silang records sinong nagmamay-ari ng mga code names na yan. So, grocery, yung team grocery na yan. Ngayon ako. Kaya ito, wrong move ito eh. Yan, wrong move po talaga rito si Sara na maisipan niya na magpaawa, no, sa mga kababayan natin at ipapasok niya sa paghingi ng legal aid. Kasi merong trust fund etong ICC. So, yung trust fund na yan yung mga galing sa mga nagdo-donate ng mga iba't ibang mga bansa. So, yung iba diyan para sa mga biktima. Ba't naman kasi hindi na lamang po, hindi, ito lang yan eh, tignan nyo ha. Siguro loko-loko lang po talaga o niloloko na lang din yung sarili para maniwala na walang pera ang mga Duterte. Tignan nyo, merong Harry Roque na handang magsilbi sa kanila nang walang bayad. Imposible pong maningil si Harry Roque sa kanila. Di ba? For Harry Roque, sapat nang mamangga. O mamanggahin na lang niya yan, gagamitin niya ang mga Duterte. Pero, pwedeng na yan, pro bono. Ibig sabihin ng pro bono, libre ang serbisyo. Puro abono. Ganon. No, paawa lang ito para sa 2028. Doon sila nabubuhay. And that's the reason kaya hate ko talaga ang political dynasty. Alam na alam ho nilang laruin ang emotion ng mga Pilipino, ng mga mahihirap. Diba? Isipin nyo, ganda ro ng Davao pero may Islam area. Ay nako. Well, tingnan natin. Pero sa tingin ko rito, hindi po papayag ang mga Duterte na pipirma sila ng bank secrecy law. At saka ang kapansin-pansin, kung talagang mahal nila ang kanilang tatay, di ba? Madali nang yan eh, madali nang magpatawag ng presko niyang mga yan dahil nakaabang ang mga media sa kapaligid nila. Nasabihin nila, ako walang problema sa akin. Sige, pirma kami lahat ng bank secrecy law. So, pati tatay namin, kumbinsihin namin, pumirma ka din para makahingi kami ng pambayad ng abogado mo. Nang hindi ka mabulok dito, hindi ka makulong. Di ba? Yan po ay possible kung walang tinatago ang mga Duterte. Nasa bingit ka na ng alanganin, tapos di ba? Mag-inarti ka pa. Kung walang tinatago, pirma. Sabi nga ni Trillanes lahat ng to, bluffs lang niya. Oo, yan. Pero pag yung actual lang pirmahan, hindi yan magpapakita. Kala nga namin noon nagpakita si Duterte sa Ortigas, hindi pala. So, ay nako. Alright, so iwan muna natin to. Criminal!